Welcome po sa ating cell group. So, nasa series pa rin po tayo ng restoration sa book ng Jeremiah. Ang restoration ng Israel, ang message ng restoration ng Panginoon po ay Jeremiah 31, 30, 31, 32 hanggang 33. So yung setting ng 32 at saka 33, magkatulad lang siya. Magkatulad yung setting niya. Isang, yung word na dumating kay Jeremiah is during the time na naandun siya sa prison. Parang kung iisipin natin, di ba si Paul, sa prison siya, hindi nag-stop yung word of God. And same sa life ni Jeremiah, though nasa loob siya ng kulungan during this time, pero hindi yun naging hadlang para magbigay ng mensahe ang Panginoon sa kanya. Magbigay ng mensahe ang Panginoon sa kanya. So, itong Jeremiah 32, actually, nung una kong binasa siya before, nung may exam tayo, parang literal lang na, okay, bumili si Jeremiah ng lupa, yun na yun. Okay, ito yung message ng Panginoon. Pero, nung nakita ko yung book ng Matthew 27, meron palang mas sinasabi, may broader sense pala yung sinasabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 32. So, pag-aralan po natin. You might think, bumili lang si Jeremiah ng bukid para sabihin ng Panginoon na, okay, papabalikin ko kayo. Papabalikin ko kayo. Somehow, kasama siya sa plan ng Panginoon, pero habang pinag-aaralan ko siya, may nakita akong mas related siya. Actually, itong chapter 32 ay may relation to sa redemption. May relation siya sa redemption. So, tingnan natin po. Sabi doon, chapter 32, verse 1, Jeremiah. Ang Panginoon ay nagsalita kay Jeremiah noong ikasampung taon ng paghahari ni Sedekiah ng Juda, ng ika-18 taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Kung titingnan po natin, ang reign ni Zedekiah is 11 years. 11 years. Yun po ay from BC 597 hanggang 586. So 11 years nag-reign si Zedekiah. Ngayon, itong message ng Panginoon kay Jeremiah sa chapter 32 ay ika-10 taon ng paghahari ni Zedekiah. So isang taon na lang yung fall ng Jerusalem. Ngayon, nabanggit ko na po sa inyo before na hindi lang 586 actually. Kasi dito, ika-10 taon ng paghahari ni Zedekiah. Nagsimula ang siege ng Babylon sa surrounding ng city wall ng Jerusalem. Actually, 9th year pa lang. So, pag titingnan natin, BC 588 pa lang, nandun na yung mga army. Surrounding Israel na yung army. Okay, surrounding Jerusalem na yung army ng Babylon. Paano natin makikita yun? Open niyo po, Jeremiah 39:1. Itong setting na to ay ika-10 taon ni King Zedekiah, pero ang siege ng Babylon o yung mga army ng Babylon ay nasa gilid na or nasa labas na ng city ng Jerusalem, 9th year pa lang. So we can suppose BC 588 hanggang BC 586 from siege papunta ng destruction. Jeremiah 39, chapter 39 verse 1. Sabi po doon, ganito ang pagkawasak ng Jerusalem noong ika-10 buwan ng ika-9 na taon ng paghahari ni Zedekiah ng Juda, sumalakay si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at buong hukbo niya sa Jerusalem. Kung makikita natin, 9th year pa lang, 10th month ng 9th year ni Zedekiah, nagsimula na ang siege. Ibig sabihin, yung mga army ng Babylon, nag-camp sila sa gilid ng Jerusalem. Tandaan nyo po, during this time, lahat ng land ng Judah, maliban sa Jerusalem, ay na-capture na ng Babylon. Okay?
under na ng Babylon yung lahat ng land ng Judah maliban sa Jerusalem. Maliban sa Jerusalem. So ang setting niya parang last kasi yung Jerusalem last siya, lahat ng nasa loob ng city ng Jerusalem, sila yung last. Pero yung nasa land ng Benjamin, ibang part ng Judah, they're already captured. Okay, sabi po doon, ito ay ika-18 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. Nang panahong iyon, kinukubkob ang Jerusalem ng mga sundalo ng Babylonia. Ito po yung sinasabi ko kanina, yung mga sundalo ng Jerusalem nasa gilid, mga sundalo ng Babylon mga sundalo ng Babylon nasa gilid na ng wall ng Jerusalem. Sabi doon, nang panahong iyon, kinukubkob ang Jerusalem ng mga sundalo ng Babylonia at si Propeta Jeremiah ay nakakulong sa bilangguan sa himpilan ng mga gwardya sa palasyo ng hari ng Judah. So habang nangyayari yung siege, habang hindi ko alam yung term na Tagalog para sa siege, habang nangyayari siya, yung mga army ng Babylon ay nasa gilid ng gumagawa sila ng ramp. Open niyo po 2 Kings chapter 25 verse 1. 2 Kings chapter 25 verse 1. Ito yung siege. Ito yung sinasabing siege. Ito yung ginagawa nila. Since ang city wall ay syempre mataas, ang city wall, ito yung nangyari. Jeremiah, ikalawang hari or 2 Kings 25 verse 1. Sabi po doon, nagrebelde si Zedekiah sa hari ng Babylonia ng ikasampung araw, ng ikasampung buwan, ng ikasiyam na taon. So ito ay katulad din ng Jeremiah 39 verse 1. Ngayon, gusto ko lang i-explain kung ano yung nangyari sa siege. Sabi doon, lumusob si Haring Nebuchadnezzar ng Babylon at buong sundalo niya sa Jerusalem. Nagkampo sila sa labas ng lungsod at nagtambak ng mga lupa sa gilid ng pader nito para makasampa sila. So, syempre mataas yung city wall. Nagtambak sila ng lupa, yun yung siege, erect siege ramps, di ba? Mababasa niyo sa book ng Ezekiel, erect siege ramp. Yun yung siege ramp. Para mapasok nila yung city ng Jerusalem, kailangan nila magtambak ng lupa within the wall. Okay po? Kaya sabi doon, pinalibutan nila ang lungsod hanggang sa ikalabing isang taon ng paghahari ni Zedekiah. So, from 10th month ng 9th year hanggang sa BC 586, 10th month din. So, almost 2 years yung siege ng Jerusalem. Okay po? So, yun yung setting. Yun yung nangyayari during this time. Pero habang nangyayari yun, nasa kalagitnaan ng siege ang Jerusalem, makikita natin, ikinulong, sabi doon si Propeta Jeremiah ay nakakulong sa bilangguan sa himpilan ng mga gwardya sa palasyo ng hari ng Judah. Bakit kaya siya nakakulong? Ito po yung reason. Ikinulong siya roon ni Haring Zedekiah dahil sa kanyang ipinahayag. Sapagkat sinabi ni Jeremiah, ito yung preaching ni Jeremiah, bakit siya inilagay ni King Zedekiah, ipinakulong ni King Zedekiah. Sabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ibibigay ko ang lungsod na ito sa hari ng Babylonia at sasakupin niya ito. Si Haring Zedekiah ay hindi makakaligtas sa mga taga-Babylonia, kundi talagang ihaharap siya sa hari ng Babylonia para hatulan. Dadalhin ko si Zedekiah sa Babylonia at mananatili siya roon hanggang sa matapos ang pagpaparusa sa kanya. Lumaban man kayo sa mga taga-Babylonia, hindi rin kayo magtatagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ngayon, si Jeremiah, nagpipreach siya ng ganito. Si Zedekiah, sinasabi niya kay King Zedekiah, pupunta ka ng exile. Ito yung preaching ni Jeremiah. At ayaw ni King Zedekiah. Ayaw ni King Zedekiah ng mensaheng ito. Imagine, nasa labas na yung army ng Babylon. Nasa labas na yung army ng Babylon. Tapos nagpahayag si Jeremiah ng ganitong message. Ayaw pa rin tanggapin ni King Zedekiah na magiging under siya ng Babylon. Nadadalahin siya sa Babylon. Magkakaroon ng fall ang Jerusalem. Finally. Ayaw maniwala ni King Zedekiah. At ayaw tanggapin ni King Zedekiah yung preaching ni Jeremiah. Makikita natin yung boldness ni Jeremiah. This is what the Lord said. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kaya kahit imprisonment,
hindi niya itinago kung ano yung mensahe ng Panginoon. Hindi niya itinago kung ano yung mensahe ng Panginoon. Kaya siya nasa bilangguan because of preaching God's word. Because of preaching God's word, nasa bilangguan si Jeremiah. So yun yung unang setting. Pero habang nasa loob siya ng bilangguan, okay? Habang nasa loob siya ng bilangguan sa verse 6, sabi doon, sinabi pa ni Jeremiah, sinabi sa akin ng Panginoon na si Hanamel na anak ng tiyo kong si Shalom ay lalapit sa akin at magsasabi, bilhin mo ang bukid ko sa Anatoth, dahil ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak, may karapatan at tungkulin kang bilhin ito. So habang nasa prison si Jeremiah, the word of the Lord came to him. Sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, sinabi sa akin ng Panginoon na si Hanamel. Si Hanamel daw, pinsan niya, ay pupunta sa kanya at magsasabing, bilhin mo ang bukid ko sa Anatos dahil ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak, may karapatan at tungkulin kang bilhin ito. Ito po yung kinsman redeemer. Kinsman redeemer. Sabi niya, sinabi sa akin ng Panginoon na si Hanamel na anak. So ibig sabihin, malapit na magkamag-anak si Jeremiah at si Hanamel. Sa Israel, meron po silang kinsman redeemer o yung Goel system. Tingnan po natin sa book ng Leviticus chapter 25 verse 25. Leviticus 25:25. Ito yung sinusunod ng Israelites pagdating sa land. Kasama siya sa law ni Moses. Leviticus 25:25. Sabi po doon, Leviticus 25:25. Kung maghirap, sabi po doon, kung maghirap ang inyong kapwa Israelita, kung maghirap ang inyong kapwa Israelita at napilitan siyang ipagbili ang kanyang lupain, ang pinakamalapit niyang kamag-anak ang tutubos ng lupaing kanyang ipinagbili. Ito yung Goel system. Ito yung kinsman redeemer. Okay? Pag halimbawa, because kailangan ko ng pera, sobrang hirap ko, kailangan ko magsanla ng lupa. 'Di ba may mga allotted lot sila nung time na pumasok sila ng Kanaan. Meron silang mga lupa na para sa kanila. Then, kung halimbawa, naghihirap ako, ibinenta ko yun, we can see yung example ni Elimelech, asawa ni Naomi, na because ng famine sa Judah, kailangan nilang mag-move. Diba? Kailangan nila ng kinsman redeemer. Kailangan nila. Yun yung system ng Israel. Kung sino yung pinakamalapit na classified as kinsman redeemer, siya ang magre-redeem. Siya ang magbabayad. Siya ang tutubos ng lupa na isinanla ng kapwa nila Israel. Pinakamalapit. Ngayon, si Hanamel, Jeremiah chapter 32, si Hanamel, ang pinakamalapit niyang kamag-anak ay si Jeremiah. May karapatan na tungkulin kang bilhin ito. Sabi noon, verse 8, gaya nga ng sinabi ng Panginoon. So, una, yung 6 at saka 7, the word of the Lord came to him, to Jeremiah. Okay? Pero, pagdating ng verse 8, literally, nangyari ang sinasabi ng Panginoon. Gaya nga ng sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta sa akin si Hanamel. Nasaan si Jeremiah during this time? Nasa kulungan si Jeremiah po this time. Sabi doon, pumunta sa akin si Hanamel na pinsan ko roon sa himpilan ng mga gwardya. Sinabi niya sa akin, bilhin mo ang bukid ko roon sa Anatot sa lupain ng lahi ng Benjamin. May karapatan na tungkulin ka para mapasa iyo iyon, kaya bilhin mo na iyon. So kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya, yun yung nangyari. Yun yung nangyari. Ano po yung napansin niyo dito? Binasa niyo po ba advance yung Jeremiah 32? Ano pong napansin niyo dito? Anong napansin niyo dito? Some scholars sinasabi nila ito yung pinaka anong tawag dito? Pinaka worst na deal pagdating sa real estate.
Bakit po kaya? As I said earlier, nasa ang period po tayo, anong setting natin? 10th year ni King Zedekiah. Sa 10th year ni King Zedekiah, sabi ko nga po, Jerusalem na lang ang hindi nasa kamay ng Babylon. Tapos sasabihin ni Hanamel kay Jeremiah, ang Anatos ay land ng Benjamin. Doon nang galing si Jeremiah. Okay? Naintindihan niyo po? Ngayon, during this time, nung nagsabi ang Panginoon sa kanya ng bilhin mo yung lupa ni Hanamel, during this time, yung lupa ng Anatos is already pag-mamayari na ng Babylon. Pagmamayari na siya ng Babylon. Jerusalem na lang ang hindi. Ngayon, kaya siya sinabing worst na real estate deal. Bakit po? Binayaran ni Jeremiah yung land. Binayaran ni Jeremiah yung land. Eh hindi naman na yun kay Hanamel during this time. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Kaya makikita natin sa prayer ni Jeremiah, God asked him to buy. Sinabihan siya ng Panginoon, bilhin mo yung lupang yon. Kahit alam ni Jeremiah na hindi mapapa sa kanya. Bakit? Kasi land na siya ng Babylon during this time. Kayo po ba, bibili ba kayo ng lupa na hindi pala mapapunta sa inyo? Pero kung ano yung sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, bilhin mo. Binili ni Jeremiah. Tandaan niyo po, during this time, since nasa loob sila ng Jerusalem, so under siege na, ano po, hindi na sila nakakalabas. Anong ibig kong sabihin? Yung famine sa loob ng city. May famine sa loob ng city. Ibig sabihin, ang silver coin ay sobrang importante. Tapos si Jeremiah bibili ng 17 shekels ng silver para sa land na hindi na mapupunta sa kanya. Can you imagine? Yung obedience ni Jeremiah. Nakita niyo po ba yung obedience ni Jeremiah? Yung paniniwala ni Jeremiah. Nag-prophesy ang Panginoon 70 years. Ibabalik ang land. 70 years, buhay po kaya si Jeremiah during that time? Actually, hindi na siya buhay during that time. Pero pinaniwalaan niya kung ano sinabi ng Panginoon sa kanya, binili niya yung land na inoffer ni Hanamel. Kahit alam niya, this is empire na ng Babylon. Okay? Sabi ng gaya ng sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta sa akin si Hanamel na pinsan ko roon sa himpilan ng mga gwardya. Sinabi niya sa akin, bilhin mo ang bukid ko roon sa Anatos na sa lupain ng lahi ni Benjamin. May karapatan at tungkulin ka para mapasa iyo. Iyon. Kaya bilhin mo na iyon. Ngayon, gusto ko po mag-post muna dito. Gusto ko po muna mag-post dito. Alam kong, hanggang dun sa 17 shekels, sabi dun, alam kong kalooban ito ng Panginoon. The word of the Lord came to Jeremiah, tapos naging realidad siya. Sabi ni Jeremiah, alam kong kalooban ito ng Panginoon. Kaya nga during the time na nag-pray si Jeremiah, sabi niya, ano sabi ni Jeremiah? Panginoon, nilikha niyo po ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan niyo. Walang anumang bagay ang hindi niyo po magagawa. Magre-reflect yung heart ni Jeremiah. Binili niya, oo. Pero magre-reflect yung heart niya dun sa prayer niya. Pag-aaralan po natin mamaya. Sabi doon, alam kong kalooban ito ng Panginoon, kaya binili ko ang bukid na iyon kay Hanamel sa halagang 17. Actually, in translation ng Tagalog is pirasong pilak, pero sa translation ng English, it should be 17 shekels of silver. Magkaiba po yung piraso at saka yung shekels. Okay? Yung piraso at saka shekels. Magkaiba siya, actually. Pero sa translation ng Tagalog, 17 piraso ng pilak. Pero sa translation ng English, 17 shekels ng pilak. Nilagdaan at tinatakan niya ang mga kasulatan ng bilihan sa harap ng mga saksi at tinimbang ang pilak bilang kabayaran. So makikita po natin, may mga saksi pa. May mga saksi sa pagbili niya ng lupa. Gusto ko po maintindihan nyo, actually itong book ng Jeremiah chapter 32, verse 6 to 9, ay kinote ng isang gospel author. Kinote siya ng isang gospel author ni Matthew. Open niyo po, Matthew 27. Matthew 27. Matthew 27.
Actually, nung kinote siya ng gospel author, maraming liberal theologian ang question ang canon ng Bible. Or yung, di ba, God's word is inerrant. No? Walang mali. Pero question nila yung God's word sa pamamagitan nitong verse na to. So dito, basahin ko po mula sa verse 3, chapter 27, verse 3. Ito ay during the betrayal, betray ni Judas Iscariot si Jesus Christ sa halagang 30 na peraso ng silver coin. Sabi doon verse 3, Matthew 27 verse 3. Nang malaman ng traidor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus, nagsisisiya sa kanyang ginawa at isinauli ang 30 na perasong pilak sa mga nagmamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila, nagkasala po ako dahil ibinigay ko sa inyo ang taong walang kasalanan. Pero sumagot sila, ano ang pakialam namin diyan? Problema muna iyan. Tinapon ni Judas sa templo ang salapi, pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Verse 6, pinulot ng mga namamahalang pari ang salapi at sinabi, hindi natin maaaring ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo dahil ibinayad ito upang maipapatay ang isang tao, labag ito sa ating kautusan. So makikita natin, may law ang Israel na pag blood money, hindi siya pwedeng gamitin sa loob ng temple. Okay? So, anong ginawa ng tao? Sabi, ang ginawa ng mga namumuno, sabi doon, kaya napagkasunduan nilang gamitin ang salapi para bilhin ang bukid ng magpapalayok at gawing libingan ng mga dayuhan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ang lugar na iyon na bukid ng dugo. Verse 9. Sabi po dun sa pangyayaring iyon, natupad ang ipinahayag ni Propeta Jeremiah. Nang sabihin niya, kinuha nila ang 30 na pirasong pilak, ang halagang napagkasunduan ng mga taga-Israel na ipambili sa kanya, at ginamit nila ang pera bilang pambili ng bukid ng magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Pansinin niyo po, sinabi ng gospel author ng book ng Matthew, na si Propeta Jeremiah yung nagsabi nito. Na-exam natin to last time sa Zechariah. Exactly 30 na peraso ng silver coin. Pero pag tinignan niyo po ang footnote ng Bible niyo, makikita niyo po na ang ginamit doon sa verse 10, ang ginamit sa verse 9 and 10 ay Zechariah 11:12 at 13, Jeremiah 19:1 to 13, at Jeremiah 32:6-9. Jeremiah 32. Nandun po yung scripture natin ngayon. So bakit sinabi ng gospel author na si Matthew, kinote niya kay Jeremiah yung 30 shekels of silver? Sa land na sa ancient Israel, 'di ba, si Joseph, ibinenta si Joseph ng mga kapatid niya 20 pieces of silver. And Joseph is typology ni Jesus Christ. Na ibibetray si Jesus Christ with blood money. Ngayon, ang timbang ng shekels po ay nababago. Depende sa kingdom. Depende sa kingdom. Let me give you this example. So, ibibigay ko po sa inyo itong example na to. Kasi sabi ng ibang scholar, mali daw yung book ng Matthew. Kasi sa book ng Matthew, kinote si Jeremiah, kahit ang sinabi ni Jeremiah ay 17 shekels, at ang sinabi ng book ng Matthew ay 30 pieces ng silver coin. Ito po yung, sabi doon, the original Jewish silver, ang 1 shekel is equivalent to 14.55 gram. Ito yung timbang ng 1 shekel. Okay? Sabi ko nga po sa inyo kanina, nagbabago siya depende sa empire. Since during the time ni Jeremiah na bumili siya ng bukid sa Anatot, under na sila ng Babylonia. So, sabi po doon, si Jeremiah lived in Israel during the time of Babylonian Empire.
Nakita niyo po? So the Babylonian common heavy shekel weight was 16.37 grams. Ayun, yun ang shekels ng Babylon. Di ba magkaiba siya? Sa Jewish, ang 1 shekel is 14.55 grams. Sa Babylonian, ang common heavy weight ng shekels ay 16.37. Nakuha niyo po? The Babylonian common light or half shekel weight was 8.19 grams. Kung makikita po natin sa Babylonian silver coin, meron silang malalaking coin. Yun yung nagwe-weight ng 16.37 per shekels at meron silang average na size ng silver coin na nagwe-weight ng 8.19 grams per shekels. Okay po. So, kung titingnan natin, this is according, sabi dyan, according to sa Israel shekels. So, kung titingnan natin, kung ang 1 shekel ng Israel is 14.55 gram sa Israel shekels, ang ibinayad ni Jeremiah ay 17 shekels. So, ang total gram niya ay 247 grams. Okay? 247 grams. Ngayon, kung 247 grams ang 17 shekel, pag Israel na shekel ang ginamit, pag gumamit tayo ng Babylonian shekels, ganito po yung lalabas. Sa Babylonian shekels, gamit yung medium size or yung average size ng silver coin. Meron tayong, di ba, 8.19 grams yung kanina. 8.19 grams sa Babylonian common half shekel weight times 30 pieces is equivalent to 246 grams. What's the point? Sabi doon, ang 17 shekels ng silver is equivalent to 30 pieces. Mali pala spelling. 30 pieces of silver coin in average size. Nakuha niyo po? Ang 17 shekels of silver na ibinayad ni Jeremiah para sa land ay katumbas ng 30 pieces ng silver coin in an average size. So, ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng Book of Matthew, yun talaga yung biblical. So, kung makikita natin, bakit ko po sinabi yun? Yung 17 shekels at saka yung 30 pieces. Ano ba yung relation nila? Sabi ko nga po, ang Jeremiah 32 ay redemption. Ang Jeremiah 32 ay redemption. Tingnan niyo po mabuti. In a broader sense, sa mas malaking sense, tingnan po natin ha. Tingnan niyo mabuti. Ang Israelites, bakit napunta ang land? Bakit napunta sa kamay ng Babylon? Because of sin. Napunta sa land ng Babylon. Napunta sa Babylon ang land. Diba? And then God said, 17 shekels of silver, i-redeem ang land. Nakita niyo po? Nakita niyo po? Ipinagkatiwala ng Panginoon sa Israel ang land ng Kanaan. But because of sin, yung land ng Kanaan ay napunta sa kamay ng Babylon. But God will redeem at the expense of 17 shekels of silver. I-restore, i-redeem ng Panginoon ang land, 17 shekels of silver. Ipinagkatiwala ng Panginoon kay Adam and Eve ang land. But then because of sin, napunta sa kamay ni Satan ang whole world. I-redeem ng Panginoon at the expense of 17 shekels of silver. Jesus Christ was betrayed sa 30 pieces ng silver coin. He was died. And because of the death of Jesus Christ, nagkaroon ng redemption. Hindi lang tayo na tao, even the land. Diba? Memorize po natin sa book ng Romans chapter 8, diba? The creation is groaning. Hindi lang tayo.
The whole creation is groaning kasi inaantay ng creation yung redemption. Fully. So, God allow Jeremiah na bilhin yung land ni Hanamel sa Anatos. God's want to talk at the expense of 17 shekels, equivalent to 30 pieces. Hindi ko po sinasabi na binili tayo sa halaga ng 30 pieces ng silver. I'm not saying that. Ang sinasabi ko po, because of the 30 pieces ng silver na binayad kay Judas para i-betray si Jesus Christ, na fulfill yung redemption. Naintindihan niyo po? Na-fulfill yung redemption. And through Jesus Christ alone, magkakaroon ng restoration. Hindi lang tayo physically, spiritually, even yung land magkakaroon. Diba, you remember the time na pinreach ni Pastora yung little scroll? Yung little scroll, diba, sabi ni Pastora, including sa little scroll, yung certificate of ownership na i-claim kukunin na ni Jesus Christ yung land na dating kay Satan magiging kay Jesus Christ. Kaya nga when the seventh angel sounded his trumpet, the kingdom of the world become the kingdom of our Lord and of His Messiah. Yun yung restoration ng land, ng people, ng animals, lahat i-restore. So kung paano sinabi ng Panginoon kay Jeremiah na bilhin, binili ni Jeremiah sa halagang 17 shekels ng silver. Binili ni Jeremiah. Yung land. Nilagdaan, verse 10, sabi po doon, nilagdaan at tinatakan niya ang mga kasulatan ng bilihan sa harap ng mga saksi at tinimbang ang pilak bilang kabayaran. Pagkatapos kinuha ko ang kasulatang may tatak at ang kopyang walang tatak kung saan nakasulat ang mga kasunduan ng bilihan. At ibinigay ko ito kay Baruch na anak ni Neraya, na apo ni Maseya, sa harap ni Hanamel at ng mga saksi na pumirma sa mga kasulatang ito, at sa harap ng lahat ng Hudyo na nakaupo sa himpilan ng mga gwardya. So may mga witness. Verse 13, at sa harap nila'y sinabi ko kay Baruch na ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Kunin mo ang mga kasulatang natatakan at hindi natatakan at ilagay mo sa palayok para hindi ito masira at para tumagal ito sa mahabang panahon. Ngayon, sa near fulfillment ng promise kay Jeremiah, ano ba yung point ng Panginoon? Bakit niya pinabili kay Jeremiah? Kasi ang point ng Panginoon, i-restore ko ang Israel. So sa near fulfillment nun, nangyari siya 70 years, after 70 years. After 70 years nila sa Babylon niya. Kaya kailangan, sabi doon, kunin mo ang kasulatang natatakan at hindi natatakan, ilagay mo sa palayok para hindi ito masira. So sa ancient, yung mga ancient, ginagawa nila, di ba yung nilalagay sa bote? Nilalagay sa bote yung ibang document, tapos kahit i-bury mo yan sa ilalim ng lupa, it's okay. Para pang matagalan yung mga klase ng document. Ngayon, meron tayong mga flash drive para sa pag-save ng document. Pero during that time, nilalagay nila sa palayok para sa mahabang panahon, para ma-preserve siya. Sabi doon, verse 15, sapagkat darating ang araw na muling magbibilihan ng mga ari-arian ng mga tao sa lugar na ito. Ang pinaka-point po dito ng 30, 31, 32 at saka 33 ay restoration. Okay? Restoration ng Israel at hindi lang ng Israel. Restoration din ng land. Sabi doon, magbibilihan sila ng mga bahay, mga bukid, mga ubasan. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito. So sa pamamagitan ng action ni Jeremiah, yung message ng Panginoon. Di ba meron tayong mga message na sa action, through action, like Ezekiel. Sabi doon verse 16, pagkatapos kong maibigay ang kasulatan kay Baruch na anak ni Neraya, nanalangin ako. Ito, dito natin makikita kung ano yung heart ni Jeremiah
Though binili niya, nag-obey siya sa Panginoon, pero ano ba yung heart ni Jeremiah during this time? Sabi niya, "O Panginoong Diyos, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay ang hindi niyo po magagawa. Ipinapakita niyo ang pag-ibig niyo sa libo-libo, pero pinaparusahan niyo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang nila." Gusto ko lang i-correct to, ha, kasi baka some of you may say, "O di dahil nga sa kasalanan ng magulang, kaya nasa exile ang Israel." Dahil sa ancestor, di tama yung sinasabi ng Israelites na our parents eat sour grape and our teeth are set on edge. So, gusto ko lang siya itama. Sabi niya, pinakita niyo ang pag-ibig niyo sa libo-libo, pero pinarusahan niyo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang nila. Ito po ay ang basis nito ay yung sa Exodus. Ang basis nito ay yung sa Exodus. Okay? Exodus chapter 20. Open niyo po. Exodus chapter 20. Kasi sabi niya doon, di ba? Ipinapakita niyo ang pag-ibig niyo sa libo-libo, pero pinaparusahan niyo. So, nagre-reflect to. During the time na nag-pray si Jeremiah, he had this in his mind. Meron siyang ganito sa isip niya. Exodus chapter 20 verse 4. Sabi doon, "Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan na saan nyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Diyos dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba." Idolatry. "Pinarurusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko." Ito yung nasa isip ni Jeremiah during the time na nag-pray siya. Kaya niya sinabi sa prayer niya, "Ipinakita niyo po ang pag-ibig niyo sa libo-libo, pero pinarusahan niyo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang nila." Yung kasalanan ng magulang nila napasa sa mga anak, hindi naputol. Kung ano yung practice ng magulang nila na pag-idol worship hanggang sa anak. Yun yung context ng Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Okay? Baka sasabihin nyo, di tama yung Proverbs na the parent eats sour grape. Hindi po. Okay? Naintindihan niyo po yung pagkakaiba niya? Naintindihan niyo? Actually, na-explain na siya ni Pastor ng paulit-ulit. Naintindihan niyo po? Sabi doon, kasunod, "O kay dakila po ninyo, O Diyos, ang pangalan ninyo ay Panginoong makapangyarihan. Napakaganda po ng mga plano nyo at kahanga-hanga ang mga gawa ninyo." Kung makikita niyo po, paano niya pinipraise yung Heavenly Father. Paano niya pinipraise yung Panginoon. Yan actually yung start ng prayer. Sabi doon, verse 20, "Gumawa kayo ng mga himala at mga kahangahangang bagay doon sa Ehipto at patuloy niyo po itong ginagawa hanggang dito sa Israel at sa iba pang mga bansa. At sa pamamagitan nito naging tanyag po kayo sa lahat ng dako." Sa pamamagitan ng mga himala at mga kahangahangang bagay at sa kapangyarihan niyo natakot po ang mga taga-Ehipto at pinalaya niyo ang mamamayan niyong mga Israelita sa Ehipto. So habang nagpipray si Jeremiah, nasa isip pa rin niya kung paano diniliver ng Panginoon ng Israelites. Nasa isip pa rin niya yung land. Nasa isip pa rin niya ano ba yung naging buhay ng Israel. Sabi dun verse 22, "Ibinigay po ninyo sa kanila ang maganda at masaganang lupain na siyang ipinangako niyong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Naging kanila po ito, pero hindi sila sumunod sa inyo o sa mga kautusan niyo at hindi nila ginawa ang ipinapagawa niyo sa kanila. Kaya pinadalhan niyo sila ng kapahamakan." Kung babalikan po natin yung book ng Ezekiel, sinabi doon yung process ng sin ng Israel.
Nasa loob pa lang ng Egypt, they worship idols. Tinanggal sila ng Panginoon doon para i-worship si Yahweh. But still, sa wilderness pa lang, they worship idols. Sa wilderness, papunta ng Kanaan, still they worship idols. First generation, second generation, walang pinagbago. Hanggang sa mapunta sila sa exile. Walang pinagbago. So dito sinabi ni Jeremiah, naging kanila po ito pero hindi sila sumunod sa inyo o sa kautusan ninyo at hindi nila ginawa ang ipinapagawa nyo sa kanila kaya pinadalhan nyo sila ng kapahamakan. Ito yung exile. At ngayon, tinatambakan ng lupa ng mga taga-Babylonia ang gilid ng pader. So, during the time na nagpipray si Jeremiah, ito yung present situation, di ba? Pag binalikan natin yung setting kanina, sa 10th year ni Zedekiah, gumagawa ng siege ramp ang Babylonian army. So, yun din yung nasa prayer ni Jeremiah. At ngayon, tinatambakan ng lupa ng mga taga-Babylonia ang gilid ng pader ng Jerusalem para makapasok at maagaw nila ang lungsod. At dahil sa digmaan, gutom at sakit, marami pong namatay at naagaw ng mga taga-Babylonia ang lungsod ayon din po sa sinabi ninyo. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ito yung prayer ni Jeremiah. Ito po yung sitwasyon namin ngayon. Nandito na po yung mga army ng Babylon. Nagagawa na sila ng siege ram. At sabi ng Panginoon, itong city na to ay masisira. At lahat mapupunta sa Babylon. Sabi niya, ngunit sa kabila po ng lahat ng ito yung heart ni Jeremiah. O Panginoong Diyos, sinugo niyo ako para bilhin ng bukid sa harap ng mga saksi kahit malapit ng maagaw ng taga-Babylonia ang lungsod na ito. Ito yung heart ni Jeremiah. Lord, ito yung sitwasyon namin ngayon. Under siege kami. Pero sa kabila ng lahat ng to, sinugo mo pa rin ako para bilhin yung bukid ni Hanamel. Ano mangyayari dun sa bukid? Nagbayad ako ng 17 shekels of silver para sa bukid. Pero God explained kung ano yung meaning ng pinagawa ng Panginoon. Nakita niyo po yung obedience ni Jeremiah? Kahit in a human view, imposibleng mapunta sa kanya yung land. Bakit? Under sila ng Babylon. In a human view. Pero may plano pala yung Panginoon. Somehow, sometimes in a human view, when God asks us, do this one, in a human view, impossible. Kaya ang sabi ni Jeremiah kanina, sabi niya, O Panginoong Diyos, nilikha niyo po ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay ang hindi niyo po magagawa. And sinabi ng Panginoon, verse 26, kaya sinabi sa akin ng Panginoon, ako ang Panginoon ng Diyos ng lahat ng tao, mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Meron bang bagay na hindi ko magagawa? Di ba? Zechariah, sinabi ng sa book ng Zechariah, sinabi ng Panginoon, Zerubbabel. Di ba? Ano yung sabi? Sa book ng Zechariah, open niyo po, Zechariah chapter 4. Zechariah chapter 4. Zechariah chapter 4 verse 6. Sinabi niya sa akin, bago pa ko sagutin iyan, pakinggan mo muna ang mensahe ng Panginoon makapangyarihan, sasabihin mo kay Zerubbabel. Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Maging kasinlaki man ng bundok ang hadlang na iyong haharapin, papatagin iyan. Matatapos ang templo at habang inilalagay ang kahuli-hulihang bato nito, sisigaw ang mga tao, Panginoon, pagpalain niyo po kami. Pagpalain niyo po ito. Makikita natin yung obedience ni Jeremiah. Sometimes, di ba, mukha siyang imposible sa human side. Pero sinabi ng Panginoon, mayroon ba akong hindi
meron bang bagay na hindi ko magagawa? Meron bang bagay na hindi magagawa yung Panginoon? Kasi kung meron siyang bagay na hindi magagawa, He is not God. Diba? He is all-powerful. He is omnipotent God. Pero makikita natin yung tiwala ni Jeremiah. Yung obedience ni Jeremiah. Alam niyo po, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung obedience, trust, at saka yung word na believe. Hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin yan. He believed God, that's why he can obey. He can trust God. Though sa human sight, sa paningin ni Jeremiah, anong gagawin ko dito sa land? Binili ko siya in his sight. Kaya nga sabi niya, ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, O Panginoong Diyos, sinugo niyo po ako para bilhin ang bukid sa harap ng mga saksi kahit malapit ng maagaw ng taga-Babylonia ang lungsod na ito. Kaya sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Kaya tandaan mo, ibibigay ko ang lungsod na ito sa mga taga-Babylonia at sa hari nilang si Nebuchadnezzar at mapapasa kanila ito. Susunugin nila ito, lalo na ang mga bahay na ang mga bubungan ay sinusunugan ng mga insenso para kay Baal at hinahandugan ng mga handog na inumin para sa mga Diyos-Diyosan na labis kong ikinagalit. So kung makikita natin, yung practice ng Israel, naglalagay sila ng incense sa bubungan ng bahay nila, mga incense, para i-offer kay Baal. Mga drink offering para sa mga Diyos-Diyosan nila. Mula pa nung una, wala nang ginawa ang mga taga-Israel at taga-Juda kundi puro kasamaan. Tingnan niyo pong mabuti ha. They are God's chosen people. They are covenantal people. Pero sinabi ng Panginoon, wala nang ginawa ang mga taga-Israel at taga-Juda kundi puro kasamaan. Ginalit nila ako sa pamamagitan ng mga ginagawa nila. Mula nang itayo ang lungsod na ito hanggang ngayon, ginagalit ako ng mga mamamayan nito. Kaya wawasakin ko na ito. Kailan na-build ang temple? Kailan na-build ang first temple? During the time ni Solomon. Kung si Solomon namatay around BC 900, I'm not sure exactly, 930, if I'm not mistaken. So, magsimula na lang tayo sa pagkamatay ni Solomon, BC 930, papunta sa BC 586. Gaano katagal? Gaano katagal? Sabi doon, mula nang itayo ang lungsod na ito, hanggang ngayon ginagalit ako ng mga mamamayan nito, kaya wawasakin ko na ito. Kung makikita niyo po yung explanation lagi ni Pastora. Di ba yung snow? Yung ito, yung halimbawa yung vinyl, pag napuno siya ng snow, hindi pa siya babagsak, pero even na pinakamaliit na snow na lang, pag bumagsak doon, it can cause the vinyl to collapse. Yung sin ng Israel, nagpatong-patong, and puno na yung sin ng Israel. Puno na yung sin ng Israel. So, wala nang reason, wala nang remedy. Sinabi ng Bible, there's no remedy. Kailangan ng i-destroy. Kaya wawasakin ang Jerusalem. Ginagalit ako ng mga taga-Israel at taga-Juda dahil sa masama nilang ginagawa. Lahat sila ang kanilang mga hari, mga pinuno, mga pare at propeta at ang mga taga-Jerusalem. Lumayo sila sa akin kahit palagi ko silang tinuturuan. Ayaw nilang makinig at ayaw nilang magpaturo. Ito yung Israel. And most of the time, ito tayo. Diba? Most of the time, ito tayo. Meron, yung lagi kasi nasabi, meron po tayo kasi minsan sarili nating konsepto ng Christianity. Meron tayong sarili nating konsepto ng Christianity. Ayaw natin magpaturo. Sabi ng Panginoon, lumayo sila sa akin kahit palagi ko silang tinuturuan. Gano'ng kadaming propeta yung sinend ng Panginoon?
Gaano kadaming mensahe yung binigay ng Panginoon. Pero ayaw nilang makinig at ayaw nilang magpaturo. Di ba sa book ng Malakay, kung mapapansin niyo po, sabi ng Panginoon, sabi niya, the son honor his father, the slave his master. Where then is the honor due me? Kung kiniklaim natin ng Heavenly Father as our Father, nasan yung honor para sa Kanya? If we claim Him as our Master, nasan yung respect para sa Kanya? Tandaan niyo po, God is personal God. May emotion po yung Panginoon. Imagine, pinili ng Panginoon ng Israel. Pero sobrang nasasaktan ng Panginoon. Oo, weeping prophet si Jeremiah, pero yung heart ni Jeremiah, nagre-reflect lang yun sa heart ng Panginoon. Nagre-reflect lang siya sa heart ng Panginoon. Kung si Jeremiah, umiiyak for the sin of his people, how much more God? How much more God? Lumayo sila sa akin kahit palagi ko silang tinuturuan. Ayaw nilang makinig at ayaw nilang magpaturo. Dinungisan nila ang templo ko kung saan dinadakila ang pangalan ko. Inilagay nila roon ang mga Diyos-Diyosan nilang kasuklam-suklam. Kung makikita natin, sa book ng Ezekiel, di ba? Underground. Nung dinala ng Panginoon sa Ezekiel underground, ano nakita niya doon? Ano nakita ni Ezekiel? Mga crawling animals naka-drawing sa wall. And they worship. Yung 25 men, instead na nakaharap sila sa temple, sa altar, nakatalikod sila, nakaharap sila sa east. At wino-worship nila yung God of Sun. Nasa loob sila ng temple. Baka mamaya iniisip natin na Catholic lang yung may idols. Yes, they have. Visible. Pero tayo mayroong invisible. Tayo mayroong invisible. Sometimes, mas nilulook up natin yung sarili, mas inaano natin, mas, ay thankful ako kasi hindi ako Catholic. They have idols. Sometimes we do have the same. Meron din tayong idols. Ang tandaan niyo po, God hate idols in any form. God hate idols in any form. Visible or invisible. Kaya kung makikita niyo po, destruction yung nangyari sa Jerusalem. Destruction. Verse 35, nagtayo sila ng mga sambahan para kay Baal sa lambak ng Ben-Hinnom at doon din nila inihahandog ang kanilang mga anak kay Molek. So makikita natin yung worship kay Molek, yung child sacrifice, sinasacrifice nila yung mga anak nila. Pinapalakad sa apoy. They think that they please God. Piniplease nila si Baal through that thing. Tingnan niyo po nabasa ko to dun sa book namin sa Old Testament literature. Sabi doon, the God Yahweh, God of Israel. Sabi doon, tinitreat siya ng Israel as God who will deliver in time of crisis. But the God of Canaan is the God of everyday life. Ganun po ba tayo? Pag nasa suffering tayo, the one true God yung tinatawag natin, Yahweh. But in everyday life, we seek Baal of Peor. There's no difference with Israel. Wala pong difference sa Israel. Sabi po doon, nagtayo sila ng mga sambahan para kay Baal sa lambak ng Ben-Hinnom at doon din nila inihandog ang kanilang mga anak kay Molek.
Hindi ko sila inutusan ng ganoon, ni hindi sumagi sa isipan ko na gawin nila itong kasuklam-suklam na bagay na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Juda. Imagine niyo po, God did not ask them. Hindi sinabi ng Panginoon na i-offer niyo yung anak niyo to please God. Diba? Ang offering na sinasabi ng Panginoon, lamb without defect, ganun. Grain offering, fellowship offering, ganun klase ng offering. God did not ask them na i-offer ang anak nila. Pero mas gusto yata nila na i-offer yung mga anak nila to please Baal. To please the God of prosperity. Sabi po doon, hindi sumagi sa isipan ko na gawin nila itong kasuklam-suklam na bagay na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Juda. Jeremiah, totoo ang sinabi mong ibibigay sa hari ng Babylonia ang lungsod na ito sa pamamagitan ng digmaan, taggutom at sakit. Pero ngayon, ako, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsasabi, titipunin ko ang mga mamamayan ko mula sa lahat ng bansa na pinangalatan ko sa kanila dahil sa matinding galit ko sa kanila. It's alone God's mercy. Tingnan niyo po kung walang God's mercy, nasa wilderness pa lang, wala nang Israel na pumasok sa Kanaan. Time ng mga judges, without God's mercy, wala nang natirang Israel. Kaya dito nagre-reflect yung salvation. Na we are saved by grace alone. Hindi dahil better ka, hindi dahil magaling ka. It is by grace alone. For the sake of the name of God. Kasi kung basis sa achievements ng tao, we can be arrogant before the Lord. We can. Kaya kung makikita niyo po sa message ng New Covenant, laging sinasabi ng Panginoon, I. Mapapansin niyo po yung prepos, yung personal pronoun na I. I will restore. I will make a new covenant. I will cleanse them. I will sprinkle them with water. I. God said, I. Ibig sabihin, not human effort. Kung sa Old Testament pa lang, nagre-reflect na yung gospel ng New Testament na it is alone God. Okay? Sabi po doon, titipunin ko ang mga mamamayan ko mula sa lahat ng bansa na pinangalatan ko sa kanila dahil sa matinding galit ko sa kanila. Muli ko silang dadalhin sa lugar na ito at mamumuhay sila ng payapa. Magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Pero kung makikita natin nga, lagi natin pinag-aaralan when it comes sa restoration ng Israel. Lagi niyo pong tatandaan na yung fulfillment nito, yung complete, hindi pa talaga nararanasan ng Israel. Bakit? Ang Israel is namumuhay as secular. Sinabi ng Panginoon, magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Do they acknowledge Yahweh and acknowledge Jesus Christ as their personal Lord and Savior? Hindi pa. Some of them, pero yung majority, they live in a secular way. Namumuhay ang Israel in a secular way. Kaya yung ultimate fulfillment po ng prophecy ng Panginoon sa book ng mga prophets na restoration is sa Millennium Kingdom. Sa Millennium Kingdom sa ipupulfil ng Panginoon. Verse 39, bibigyan ko sila ng pagkakaisa sa puso at hangarin sa buhay upang sambahin nila ako magpakailanman para sa sarili nilang kabutihan at sa kabutihan ng angkan nila. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan. Dito po, minention ulit ng Panginoon ng everlasting covenant. Everlasting covenant. Yun po yung new covenant. Bakit sinabing new covenant? Bakit yun yung everlasting covenant? Kasi wala na pong covenant na susunod dun. Yung new covenant, yun po yung mag-i-stand hanggang huli. Yun yung mag-i-stand hanggang huli. Sabi niya, gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa kanila na patuloy akong gagawa ng mabuti sa kanila.
Bibigyan ko sila ng hangaring gumalang sa akin para hindi na sila lumayo sa akin. Sabi nga, if God give you grace, kung binigyan tayo ng Panginoon ng grace to believe in Him, bibigyan ka niya ng grace to continue living in sanctification. Kaya nga, di ba yung confidence ni Paul, sabi niya, He who began a good work in you is able to bring it to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Verse 41, kagalakan ko ang gawan sila ng mabuti at buong puso ko silang patitirahin sa lupain ito. So yung gathering ng Israel, hindi pa siya fulfill ngayon lahat. Marami pang mga Israelites ang na-scatter pa sa ibang bansa. After na ma-destroy ang Second Temple, marami pa. Marami pa. At mangyayari lang yung ultimate fulfillment nga po nito sa Millennium Kingdom. Sabi doon, verse 42, sinabi pa ng Panginoon, kung paano ko pinadalhan ng kapahamakan ng mga tao dito, darating ang araw na papadalhan ko rin sila ng kabutihang ipinangako ko sa kanila. So, though nagbigay ang Panginoon ng judgment, kailangan kasing tapusin yung sin eh. Without destruction ng Jerusalem, hindi matatapos yung sin. Pero sabi ng Panginoon, kung paano yung ginawa niya, kung paano niya pinadala ng kapahamakan ng mga tao, darating din yung araw na lahat ng promises ng Panginoon, lahat ng good promise ng Panginoon ay ipapadala niya sa Israel. At muling magbibilihan ng mga bukid sa lupaing ito na ngayon ay malungkot at walang naninirahang tao o hayop man dahil binigay ito sa taga-Babilonia. Ibig sabihin, i-restore ng Panginoon yung land ng Israel. Makakapagtanim ulit sila. I-restore niya, hindi lang land, even yung mga hayop. Kasi naging desolate siya. Naging desolate siya. Second Kings. Ikalawang hari. Ikalawang Chronicles. Ikalawang Chronicles. Second Chronicles. Chapter 36. Second Chronicles 36. Second Chronicles 36:21. Sa Tagalog niya, hindi niya nakuha yung essence ng English. Sabi kasi sa Tagalog, kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah na magiging mapanglaw ang lupain at makakapagpahinga. Ayun, makakapagpahinga ito sa loob ng 70 na taon. Sabi doon, the land enjoy its Sabbath rest. So wala siyang inhabitants. Naging desolate ang Judah. Naging desolate. So nakapagpahinga from sin. Nakapagpahinga yung land. Unlike sa Samaria, sa northern Israel, after no invade sila ng Assyria, ang Assyrian king nagdala siya ng inhabitants doon. Halo-halo. Pero sa Judah, yung Sabbath rest ng land, ipinagkaloob ng Panginoon. For 70 years. And then, pagbalik nila, nagsisimula ang new journey ng Israel. Sabi po doon, verse 44, muling magbibilihan ng mga bukid, nalalagdaan, tatatakan at sasaksihan ang mga kasulatan ng bilihan. Gagawin ito sa lupain ni Benjamin sa mga lugar sa palibot ng Jerusalem, bayan ng Judah, bayan ng kabundukan at kaburulan sa kanluran at sa Negev. Mangyayari ito dahil pababalikin ko ang mamamayan ko sa lupain nila mula sa pagkabihag. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So sa part ni Jeremiah, hindi niya na makiklaim yung land na binili niya. Pero that is symbolic action. Hindi man niya maklaim kasi si Jeremiah
Hindi pa siya, patay na siya actually, nung makabalik ang Israel, BC 537 na, 536, 537, nung bumalik sila sa Judah. So si Jeremiah, wala na siya doon. Wala na siya si Jeremiah doon. Hindi niya naranasan yung restoration na promise ng Panginoon sa land. Pero he himself, naniwala siya na i-restore ng Panginoon ang land. Kaya nga niya binili yung land ni Hanamel. God want to talk, i-restore niya ang buong land ng Judah. Yung main word dito sa chapters na to ay restoration. Restoration. Hindi lang tao, hayop, halaman, even yung land. Sabi doon yung chapter 33, hindi po natin matatapos to, pero sisimulan ko. Habang si Jeremiah ay naroon pa sa kulungan, sa himpilan ng mga gwardya ng palasyo. So magkatulad siya ng setting. Nagsalita ang Panginoon sa kanya sa pangalawang beses. Ito ang sinasabi ng Panginoong lumikha ng mundo at naghugis nito, Panginoon ang pangalan niya. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang kahanga-hanga at mahiwagang bagay na hindi mo pa alam. Di ba marami mga pictures na nagsasabi, ito daw yung contact number ng Panginoon, Jeremiah 33:3. Marami nagsasabing pictures na ganito. Jeremiah 33, sabi doon, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahiwagang bagay na hindi mo pa alam. So si Jeremiah, nasa loob siya ng prison during the time. Then God said, call unto me, and I will answer you and tell you great and unsearchable thing you do not know. Tapos, sapagkat ako ang Panginoon, Diyos ng Israel, ay nagsasabi, kahit giniba na ang mga bahay sa Jerusalem at ang palasyo ng hari ng Juda para gawing mga pampatibay ng pader upang hindi ito mapasok ng kaaway, papasukin pa rin ito ng mga taga-Babylonia. Maraming mamamatay sa lungsod na ito dahil wawasakin ko ito sa tindi ng galit ko sa inyo. Itatakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kasamaan nito. Kung makikita niyo po, ano yung ginagawa ng Israelites? Di ba, during this time, yung city na lang talaga ng Jerusalem ang hindi na nakakapture ng Babylon. Ano yung ginawa nila? Kahit giniba ng ang mga bahay ng sa Jerusalem at palasyo ng hari ng Juda para gawing pampatibay sa pader. So ginawa nila, gigiba nila yung mga bahay nila para pampatibay dun sa pader. Siguro tinambakan din nila yung kabilang side ng pader para hindi siya magiba. But ano sinabi ng Panginoon? Papasukin pa rin ito ng mga taga-Babylonia. Maraming mamamatay sa lungsod na ito dahil wawasakin ko ito sa tindi ng galit ko sa inyo. God said, wawasakin ko ito. Even yung judgment, nung gumamit ang Panginoon ng Babylon, ginamit lang niya ang Babylon as razor ng judgment. Pero ang nag-judge is God. Same sa atin. Diba? Lahat tayo will be repaid according to what we have done. Kung ano yung ginawa natin, i-repay ng Panginoon. You do good or you do evil. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Kung ano yung tinanim ng ano yung tinanim mo, yun yung i-harvest mo, yun yung i-reap mo. Yun yung principle ng Panginoon. So since Israel, ano yung itinanim nila? Wickedness, sin, idolatry. Actually, if you are God, kung itingnan niyo po, kung kayo po, meron pa ba kayong plan ng restoration para sa Israel?
Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na i-judge yung Israel because of their sin na idolatry, bibigyan niyo po ba ng restoration yung Israel after nila mapunta ng exile? Siguro sa mabas, hindi. But God will restore Israel. I-restore ng Panginoon ang Israel. Pag nga po nagbabasa kayo ng book ng prophets, sometimes hindi niyo maintindihan. Sino nakakaintindi ng mind of God? Sino actually, unfathomable. Di ba po? Sa human side, pwedeng pagkatapos ng judgment, judge na lang yung buong Israel and then wala nang restoration. But God always promised, I will restore. I will restore. Actually, ako po kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan yung heart ng Panginoon when it comes to judgment and restoration. Mahirap siya actually intindihin who God is. Sabi po doon, pero darating ang araw na pagagalingin ko ang lungsod na ito at ang mamamayan nito at mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. Sa mga praise na to, makikita po natin, pag binasa pa natin, yung fulfillment talaga niya is a millennium pa. Bakit? Sabi doon, mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. Wala pang kapayapaan ng Israel until now. Though nagkaroon sila ng independence noong 1948, pero hanggang ngayon, meron pang conflict sa Middle East. Diba? Nakikialam na nga yung Russia eh. Sa situation ngayon ng Israel, nakikialam na yung Russia kasi yung Iran, sobra kumilos yung Iran ngayon. So until now, walang peace sa Israel. Ang peace lang ay sa Millennium Kingdom. Bakit mayroong peace sa Millennium Kingdom? Kasi sabi ng scripture, the knowledge of the Lord will cover the earth. Yung knowledge ng Panginoon yung magko-cover sa mundo. Verse 7, sabi doon, pababalikin ko ang mga taga-Israel at mga taga-Juda mula sa pagkabihag at itatayo ko ulit ang lungsod nila katulad noon. Makikita natin yung near fulfillment niya, yung second temple. Diba? Lilinisin at patatawarin ko sila sa lahat ng kasalanan ginawa nila sa akin. At kapag nangyari ito, ang lungsod ng Jerusalem ay magbibigay sa akin ng kadakilaan, kagalakan, at kapurihan. At ang bawat bansa sa daigdig ay manginginig sa takot kapag nabalitaan nila ang kabutihan, kaunlaran at kapayapaan na ipinagkaloob ko sa lungsod na ito. Pero kung makikita natin ngayon, walang existing na temple ang Jerusalem. Walang existing na temple ang Jerusalem ngayon. Di ba yung promise ng Panginoon regarding sa temple, sa chapter 31, pinag-aralan natin, yung last verse doon, sabi doon, ang lungsod na ito hindi na mawawasak o muling magigiba. So during the time na binigay ng Panginoon ng prophecy kay Jeremiah, He is repairing hindi sa second temple. Kasi sabi niya, hindi na mawawasak o muling magigiba. Pero ang second temple, AD 70, by Commander Titus, na-destroy ang second temple. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi na mawawasak o muling magigiba. So God is repairing to a temple. It can be millennial temple. Verse 10, sinabi pa ng Panginoon, sinabi ninyong malungkot at walang tao ang mga hayop ang Juda at Jerusalem, pero darating ang araw na muling mapapakinggan sa mga lugar na ito ang kasayahan at kagalakan. Muling maririnig ang kagalakan ng mga bagong kasal at ang mga taong nagdadala ng mga handog ng pasasalamat sa templo ng Panginoon. Sasabihin nila, magpasalamat tayo sa Panginoong makapangyarihan dahil napakabuti niya. At ang pagmamahal niya ay walang hanggan. Talagang magsasaya ang mga tao dahil ibabalik ko ang mabuting kalagayan sa lupaing ito katulad noong una. Ako, ang Panginoon,
ang nagsasabi nito. Isa pa, reason kung bakit hindi natin pwedeng sabihin na na-fulfill na itong verses na ito. Kasi sinabi ng Panginoon, talagang magsasaya ang mga tao dahil ibabalik ko ang mabuting kalagayan sa lupain ito katulad noong una. Katulad noong una. Noong una, ano ba yung una? Yung land ng Israel, northern and southern Israel. Actually, yung Golan Heights sa kanila yun eh. Yung land ngayon ng Palestinian Authority. Land yan ng Israel. Di ba ang promise ng Panginoon kay Abraham? From the Wadi of Egypt. Wadi of Egypt ilalim hanggang sa Euphrates River. Ganon ka yung land ng Israel na pinramis ng Panginoon kay Abraham. Ngayon, kung makikita natin sa land ng Israel ngayon, yung Gaza Strip at saka yung Golan Heights, under siya ng Palestinian. Bakit? Dahil sa naging kasunduan ng United Nations after ng World War. So kung makikita natin, sabi ng Panginoon, ibabalik ko ang mabuting kalagayan ng lupain ito katulad nung una. Actually, nung una, wala pang Palestinian doon. Israel siya, northern and southern Israel. Diretso. Pero kung paano pinramis ng Panginoon, ibabalik niya ang kalagayan ng lupain ito katulad ng una. Yung buong land ng Israel. So, we can see, kung Palestinian, hindi naman talaga land ng Palestinian. Ng mga Muslim doon. So, i-restore siya ng Panginoon. Verse 12, sinabi pa ng Panginoon makapangyarihan kahit na mapanglaw ang lupain ito ngayon at walang tao at hayop, darating ang araw na magkakaroon ng mga pastulan sa lahat ng bayan na pagdadalhan ng mga pastol ng kanilang mga kawan. Muling dadami ang kawan nila sa mga bayan, sa kabundukan, kaburulan sa kanluran, sa Negev, sa lupain ng Benjamin, sa lugar na nakapalibot sa Jerusalem at sa bayan ng Juda. Ako ang Panginoon nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, darating ang araw na tutuparin ko ang mga kabutihang ipinangako ko sa mga mamamayan ng Israel. Sa panahong iyon, pamamahalain ko ang haring matuwid mula sa angkan ni David. Verse 15. This is important. Verse 15. Sabi doon, in those days, at that time, I will make a righteous branch sprout in David's land. So sabi niya, mula sa angkan ni David. Na-fulfill na ba siya? Sabi ng Panginoon, tutuparin ko ang mga kabutihang ipinangako ko sa mamamayan ng Israel sa panahong iyon. So he is referring sa restoration ng Israel. Tama? Sabi niya sa panahong iyon, pamamahalain ko ang haring matuwid na mula sa angkan ni David. Paiiralin niya ang katarungan at katwiran sa buong lupain. Bakit siya naging millennium kingdom? Hanggang ngayon, simula nung ang last king ng Israel is si King Zedekiah. After ni King Zedekiah, wala nang umupo as king. Wala nang umupo as king. Hanggang ngayon. Though nung first coming ni Jesus Christ, kahit pa siya yung fulfillment, pero hindi siya umupo as king. Uupo siya as king sa Millennium Kingdom. Nakukuha niyo po? Sa panahong iyon, pamamahalain ko ang haring matuwid na mula sa angkan ni David, si Jesus Christ. Makikita niyo din sa book ng Isaiah chapter 11 at saka Jeremiah chapter 23, itong righteous branch na sinasabi ni Jeremiah. Righteous branch. Jesus Christ. Siya yung maglilid, siya yung mamumuno, siya yung king ng Millennium Kingdom. Sabi doon at sa panahon ding iyon, paiiralin niya ang katarungan at katuwiran sa buong lupain. Open niyo po, Isaiah chapter 11. Verse 3. Isaiah chapter 11 verse 3. Magiging kagalakan niya ang pagsunod sa Panginoon. Yung second phrase, hindi siya mamumuno at hahatol batay lang sa kanyang nakita o narinig sa iba.
Bibigyan niya ng katarungan ang mahihirap at ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. Paiiralin niya ang katarungan at katapatan. Ito ang magiging pinakasinturon niya. Sa Millennium Kingdom, ang kingdom ng righteousness, kingdom ng justice. Kung sa panahon ko ngayon wala tayong kingdom na makikitang ganito, sobrang wicked ng mga kingdom. Makikita din natin yung mga world leader, hindi sila nag-rule with righteousness, with justice. Pero meron tayong kingdom na ina-expect natin kung saan magro-rule ang righteousness at justice. Yun po yung kingdom ng Messiah, kingdom ni Jesus Christ. Yun po yung millennium kingdom. Sabi doon, at sa panahon ding iyon, maliligtas sa mga taga-Juda at mamumuhay ng payapa ang mga taga-Jerusalem. Ang Jerusalem ay tatawaging ang Panginoon ang ating katuwiran. The Lord our righteous Savior. Actually, in translation niya sa Tagalog, ang Jerusalem ay tatawaging. Pero kasi may footnote siya sa English, this is the name by which it, yung word na it ay may footnote siya, na it's translated also as he. This is the name by which he will be called, the Lord our righteous Savior. Jesus Christ, ang Panginoon ng ating katuwiran. Bakit siya naging yung katuwiran? Bakit siya naging katuwiran? Kung wala yung righteousness ni Jesus Christ, walang peace. Tandaan niyo po, we are enemy of God. Naging enemy tayo ng Panginoon. Why? Because of sin. Nagkaroon ng gap. Okay? Nagkaroon ng pagitan because of sin. Para magkaroon ng connection ulit, para magkaroon ng peace between the sinner and God, kailangan muna ng righteousness. At yung righteousness na yun, ay kay Jesus Christ mo lang makikita. Yung righteousness na yun ay kay Jesus Christ lang makikita. Kaya yung ginagamit na example yun, we will all stand before the throne of a holy God. Lahat tayo ay tatayo. Ano ba yung suot mo? Ano ba yung righteousness na suot mo? Meron po tayong dalawang righteousness na, meron tayong dalawang pwedeng suotin during the judgment. Righteousness ni Jesus Christ at self-righteousness. Self-righteousness, meron kang self-righteousness, you think that you will be saved because of your own human effort. In the sight of God, you are naked. Sa paningin ng Panginoon, you are naked. Kaya nga yung righteousness ni Jesus Christ, pag sinabing righteousness ni Jesus Christ, siya yung nag-cover. Jesus Christ is innocent. He died for our sins. Yung righteousness niya, yung pagiging matuwid ni Jesus Christ, yun yung nag-cover sa atin kasi walang taong matuwid. Hindi tayo matuwid. We are all sinners before the eyes of God. Kaya nga kailangan mo yung righteousness ni Jesus Christ. Yun yung dapat yung suot mo on the judgment day. Kasi kung ang suot mo is hindi righteousness ni Jesus Christ, do not expect to enter the millennium kingdom. Do not expect to enter the eternal kingdom. Apart from the righteousness of Jesus Christ, walang salvation. Okay? Only in the righteousness of Jesus Christ. Tingnan niyo po yung confession ni Paul. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Philippos chapter 3. Verse 7. Mag-start po tayo ng verse 7. Philippos chapter 3 verse 7. Philippians chapter 3 verse 7. Sabi doon, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito, si Paul. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga
kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko ang lahat na parang basura. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay makamtan lang si Kristo at ako na may maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid. Tingnan niyo pong mabuti ay yung confession ni Paul. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Babasahin ko po sa English. Sabi doon, and be found in Him, not having the righteousness of my own that comes from the law, but which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Paano natin makukuha yung righteousness ni Jesus Christ? On the basis of faith, not the righteousness of our own. Minsan pag nagtanong ka, do you think you will go to heaven? Yes, because I'm a good person. No, you are not. You are not. You're not good. Kasi lagi ko pong sinasabi, kung sa tingin mo, if you encounter a person na may self-righteousness, you think that he is righteous before the Lord, bakit kailangan pa mamatay ni Jesus Christ kung righteous ka naman pala? Di sana ikaw na lang pinako dun sa cross. Diba? Since there is no one righteous, so Jesus Christ, kailangan ng righteousness ni Jesus Christ. Tandaan niyo po, yung righteousness lang ni Jesus Christ. Not self-righteousness. Sabi ni Paul, not the righteousness of my own. Not the righteousness of my own. Not because I do this one, I do this one, I do this one, I will be saved. No, because Jesus Christ did once for all. And you can gain that righteousness on the basis of faith. Believing in the redemptive work of Jesus Christ. Lord, I am not righteous. But God loved the world so much, so He gave Jesus Christ. He gave Jesus Christ, His only Son, para magkaroon po tayo ng righteousness. And hindi na nakikita yung righteousness, if you have the righteousness of Jesus Christ, kahit tingnan ka ng Heavenly Father, though you have a multitude of sin, hindi niya na nakikita. Bakit? Ang nakikita niya yung righteousness ng anak niya. And you are declared righteous before the Holy God kung meron kang righteousness ni Jesus Christ. Okay po? Sabi doon, sinabi pa ng Panginoon, kaya napaka-importante ng righteousness. Jesus Christ is our righteousness. Sabi ng verse 17, sinabi pa ng Panginoon, si David ay laging magkakaroon ng angkang maghahari sa mga mamamayan ng Israel. So, pinreserve talaga ng Panginoon yun. Yung promise niya kay David. Diba? Kahit nung pinapatay ni Athaliah, lahat ng royal family, you might think na ikinip lang ni Jehoiada by his own human effort si Joash. No. God preserved para sa line ng David. Kasi sa Northern Israel, kahit sa ang line, pwedeng manggaling yung king. Pero sa Judah, line ni David lang lahat. Bakit? Doon lalabas si Jesus Christ. Sabi po doon, at palagi ring magkakaroon ng mga pari na mga Levita na maglilingkod sa akin at mag-aalay ng mga handog na sinusunog, handog na pagpaparangal at iba pang mga handog. At sinabi ng Panginoon kay Jeremiah kung paano hindi na nagbabago ang kasunduan ko sa araw at sa gabi. Nalalabas sila sa takdang oras, ganyan din ang kasunduan ko kay David na lingkod ko. At palaging magkakaroon ng hari na manggagaling sa angkan niya. At ganoon din ang mga paring Levita, maglilingkod pa rin sila sa akin. Pararamihin ko ang mga angkan ni David at ang mga Levita katulad ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Kung makikita natin, God said, kung paano yung covenant niya sa araw, sabi doon sa araw at sa gabi, nalalabas sila sa takdang oras, ganun din ang kasunduan niya. Ganun din yung covenant niya kay David. Ibig sabihin, it will still exist. Kasi ang nasa mind ng surrounding nation, since ang Israel ay papunta ng exile, o yung halos 2/3 ay nasa exile na, tapos last na year, almost second to the last year na ni King Zedekiah, kung makikita natin, so
Yung mga surrounding nation, they mock. They think na hindi na babalik ang Israel. God destroyed them. Kinukutya sila ng mga tao. Kinukutya sila ng mga tao. But then God said, kung paano yung covenant niya sa araw at sa buwan, sa araw at sa gabi, na mag-i-exist na. Lalabas yung araw, araw-araw. Magkakaroon ng gabi. Kung paano nag-i-exist yung covenant niya sa araw at sa gabi, ganun din yung covenant niya kay David at sa Levite. Sabi pa dito, sinabi pa ng Panginoon kay Jeremiah, hindi mo ba narinig na kinukutya ng mga tao ang mga mamamayan ko? So yun nga yung sinasabi ko kanina. Sinasabi nila, itinakwil ng Panginoon ng dalawang kaharian na hinirang niya. Kaya hinahamak nila mga mamamayan ko at hindi na nila ito tinuturing na bansa. So yung mga surrounding nation, hinahamak nila yung Israel. Pero sinasabi ko na hindi na mauulit ang aking kasunduan sa araw at sa gabi at ang aking mga tuntunin na naghahari sa langit at lupa. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng Panginoon? Hindi na mauulit. Hindi siya gagawa ng panibagong covenant sa araw at sa gabi. Kung ano yung covenant niya sa araw at sa gabi, lalabas sila sa ganitong oras. Sabi ng Panginoon, mananatili rin ang kasunduan ko sa lahi ni Jacob at kay David na lingkod ko, hihirang ako mula sa angkan ni David ng maghahari sa mga lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob. Kahahabagan ko sila at pababalikin sa kanilang sariling lupain mula sa pagkabihag. Tingnan niyo po mabuti ha. Sabi doon, then I will reject the descendants of Jacob and David my servant and will not choose one of his sons to rule over the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. Sabi doon, if I have not made my covenant with the day and night and established the law of heavens and earth, then I will reject. But it is impossible for God to reject David and the Levites. May napansin po ba kayo? Sabi niya doon, hihirang ako mula sa angkan ni David na maghahari sa mga lahi ni na Abraham, Isaac, at Jacob. Kahahabagan ko sila at pababalikin sa kanilang sariling lupain mula sa pagkabihan. This is patriarch. Tama po. Abraham, Isaac, and Jacob. Pero hindi niyo po ba napansin? Why God said Abraham, Isaac, and Jacob? Bakit hindi na lang Jacob to refer Israel itself? Bakit hindi na lang Jacob to refer Israel itself? Yes, ang Israel ay galing kay Isaac. Pero may anak pa si Isaac, si Esau. Ang promise ng Panginoon, yes, ang Israel ay galing kay Abraham. Ano po yung point ko? God said, hihirang ako mula sa angkan ni David na maghahari sa lahi ni na Abraham, Isaac, at Jacob. God is not just a God of Israel. He is God of Gentiles too. Open niyo po, Romans chapter 3. Romans chapter 4. Chapter 3, verse 29 pala. Chapter 3, verse 29. God asked, or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith. Babasahin ko po sa Tagalog. Romans chapter 3, verse 29. Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng mga Hudyo. Sino ba yung mga Hudyo? Israel. Descendants ni Jacob. Pero sabi ko nga kanina, binanggit ng Panginoon, maghahari sa angkan ni Abraham, Isaac, and Jacob. Yes, binanggit ng Panginoon ang patriarch, pero God is referring even the Gentiles. Sabi doon, iisa lang ang Diyos para sa mga Hudyo at hindi Hudyo.
Verse 29, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, kundi Diyos din ng mga hindi Hudyo, dahil siya ay Diyos ng lahat. Iisa lamang ang Diyos para sa mga Hudyo at hindi Hudyo, at ituturing silang matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. We become Abraham's descendants on the basis of faith. So yung sinabi ng Panginoon, nahihirang siya ng angkan mula sa angkan ni David na maghahari sa lahi ni Abraham. He is also referring Jews and Gentiles. Jewish and Gentiles. Jesus Christ is not only for Jewish, for Gentiles too. God will restore. Tandaan niyo po, ang restoration ng Panginoon, ang fulfillment ng restoration ng Panginoon is alone through Jesus Christ. Through Jesus Christ, yung restoration ng Panginoon. Hindi Jesus Christ redeem us. Diba? Though sa land, nagbayad si Jeremiah ng 17 shekels of silver. God redeemed us at the price of His own blood para magkaroon tayo ng restoration. Para magkaroon tayo ng peace with the Father at the expense of His own blood. At the expense of His own blood. Niredeem tayo ng Panginoon. So meron po ba kayong question? Tinitirhan. Bro, yung mga tinitirhan ng mga Israel ngayon ay yan ba yung binili ni Jeremiah before? Yung binili kasi ni Jeremiah is sa Anatot, sa Benjamin lang yun. So actually maliit lang siya kung tutuusin compare dun sa land ng Judah. Maliit lang siya. Hindi sinabi exactly ng Bible pero land lang siya ng Anatos, yung pinanggalingan ni Jeremiah. So maliit lang siya. But we can say na yung land ng Anatos ngayon is part siya ng Israel ngayon. Kasi ang hindi lang naman yung Golan Heights sa may east side, tapos yung Gaza Strip sa may ilalim. So ang Benjamin kasi dito siya sa ano ng Judah. So taas siya. Itaas ng konti ng Jerusalem ang Benjamin. So maliit lang yung Benjamin. So makikita natin yung land ng Benjamin is still nasa loob ng Israel ngayon. Yung pinagawa ng Panginoon sa kanya, binili ang land sa Anatos, that is symbolic. Hindi ibig sabihin na ito lang yung binili ni Jeremiah, ito lang yung babalikan ng Israel. No? That is symbolic. Yung parang siya yung first fruit, then yung whole. Yung gustong sabihin ng Panginoon is yung whole. Meron pong question? Meron po. Additional. Meron po ba? So, sige po kung wala na, tayo po ay mag-pray. Let's pray. Let us pray po. Ipag-pray natin yung spiritual life natin. Spiritual life natin, na lahat ng napapakinggan natin na word, ay hindi lang siya word kasi hindi lang siya knowledge.
Kasi yes, nag-aaral tayo more on historical, yung context ng pinag-aaralan natin. Pero alam ko naman po na may iba't ibang mensahe yung Panginoon sa atin individually. And pray natin na mag-grow yung mga words na yun sa atin. Nung nag-aaral tayo ng history ng Israel, we can see ano ba yung pinaka-main message ng Panginoon. Huwag natin gayahin yung naging life ng Israel. Huwag tayong lumakad katulad ng paglakad nila. Ulitin ko po, blessed tayo kasi na under tayo ng New Covenant. Under tayo ng New Covenant. So wag naman nating i-take na light kasi under ako ng New Covenant. So it's okay. Okay po. God requires continually obedience. Pag-pray natin yung spiritual life natin, ng bawat isa. And